Mariing kinondena ng ilang senador ang panibagong insidente sa Ayungin Shoal kung saan itinapon umano ng China Coast Guard ang mga rasyon para sa mga mangingisdang Pilipino sa BRP Sierra Madre. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Di nagustuhan ng mga senador ang panibagong insidente sa Ayungin Shoal na kinasangkutan na naman ng Chinese Coast Guard kung saan napaulat na sinamsam at itinapon umano ng CCG ang mga rasyon para sa mga tropa natin sa BRP Sierra Madre. Nabasa ko lang din sa pahayag din pero bina-verify pa rin yata hanggang ngayon kung ano eksakto ang ginawa. Sa dulo, ang importante, huwag natin bitiwan ang ating pagmamayari, soberenya at kapangyarihan sa mga islang yan at karagatan yan. Subalit naniniwala pa rin ako na ang paraan ay dialogo at pakikipag-usap at hindi pa rin dapat humantong sa puntong magkakaputukan o sisiglaban digmaan sa pagitan ng bansa natin at ng bansang China at ibang bansa. Ayon kay Senator Nancy Binay, ang mga ganitong aksyon ay nagpapakita ng tahasang pagwawalang bahala sa mga pangunahing prinsipyo ng makataong pagtrato at malasakit. Lumalabag din anya ito sa mga napagkasundoang protokol sa Geneva Convention. Tinawag naman ni Senator Risa Hontiveros na kasuklam-suklam ang pagharang ng China sa supply ng Pilipinas na para sa serbisyong medikal ng mga sundalo. Para kay Senator Bong Revilla, hindi makatao ang ginawa ng China at pwede pa raw tawagin itong piracy in the sea. Sabi naman ni Senator Sani Angara, ang ginawa ng CCG ay naglalagay sa buhay ng mga tropang Pinoy sa alanganin at maaaring ituring na labag sa karapatang pantao. Nanindigan naman si Senate President Francis Escudero sa kahalagahan ng patuloy na pakikipagdialogo. Anong mas gusto mo? Anong mas gusto mo? Tumigil tayo makipag-usap dahil hindi umobra? Hindi naman siguro katanggap-tanggap yun. Kung hindi pwede noon, baka pwede na ngayon. Kung pwede noon, baka naman hindi pwede ngayon. Ang importante, bukas ang linya ng komunikasyon at ginagawa pa rin po natin yan. Hindi naman tayo pwede tumigil dahil anong option at alternative ang gusto nyo kung hindi pakikipag-usap? Ano pa bang naiiwan ng option maliban sa pakikipag-usap o pagkakaroon ng bukas na linya? Dapat parating bukas yun. At tandaan nyo, nakasaad sa ating saligang batas na hindi tinatanggap ng Pilipinas, ng Estado ng Pilipinas, ang pakikipagdigmaan bilang isang paraan sa pagsulong ng ating foreign policy. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.